Isa ka ba sa mga nagtataka, nakikipag-away o naiirita kapag nakakarinig ka ng mga taong nagsasabing interview instead of interview, water instead of water, mountain instead of mountain, center, bottle, international, fountain, Twitter, tender, internet, and many others? Well, hello there and welcome to my class. This is Teacher Maureen speaking. Sa video na ito ay ipapaliwanag ko kung bakit nga bang ilan sa ating mga kaibigan, katrabaho, kakilala at kung sino-sino pa ganito mag-pronounce ng mga English words. Dahil ang topic natin ngayon ay ang 4 Basic American T Rules. Itong mga rules na ito ay ginagamit sa American English, but take note, not every English-speaking country uses these rules. Kumbaga optional ito, pwede mong gamitin, pwedeng hindi. Ginawa ko itong video para maging aware din kayo that these American T rules do exist. At kapag natutunan ninyo ang mga rules na ito ay maaaring makatulong sa inyong listening and comprehension. Lalo na kapag may nakausap tayong mga dayuhan at halimbawang sasabihin sa'yong, "Hey, where's the counter?" Or, "Did you see my kitten?" Tapos sasabihin mong, "Ano raw? Anong kitten?" Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na nating i-discuss ang first American T rule. Ang unang rule ay kilala bilang top of the staircase or TST. Babasahin ko ang mga words na ito at pakinggan ninyong maigi kung paano ko babanggitin ang letrang T. Maaari ring habang binabasa ko ang mga ito ay isipin na ninyo kung ano nga kaya ang ibig sabihin ng top of the staircase or TST. Simulan na natin. Table, tonight, take, tomorrow, today, teach, 10, turn, tip, tango, teeth, tiny, tuna, tornado, top. Yan. So anong napansin ninyo? Ano nga kaya sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng rule number 1? Tama ang iniisip ninyo. Lahat ng T ay nasa unahan ng bawat salita at ang pagkakabigkas ko rito ay T. Dahil ayon sa ating unang rule, if the T is at the beginning of a word or top of the staircase, it is a strong, clear T sound. Uulitin ko. Kapag daw ang English word ay nagsimula sa T, ang bigkas rito ay T. Kaya nga, table, tonight, take, tomorrow. Ayun pala yun. Yes. Kaiba naman ito sa ating Filipino T, kasi yung sa atin ay hard T o hard T talaga. Tayong mga Pinoy meron tayong tatay, turok, tinapay, turon, tilamsik, taba, tunay, tabo at tulay. Kaya nga minsan kapag may mga Amerikanong dumarating dito sa bansa natin, tapos tinuturuan nating magsalita ng mga Filipino words, ang naririnig natin ay tatay, turok, tinapay, turon. Dahil nga ito sa kanilang American T sound. Tayo namang mga Pinoy kapag nagsalita ng English words, sinasabi nating 10, table, teach today. At dahil rin naman ito sa ating Filipino T sound. Magkaiba, di ba? Pero dahil nga ang mga Pinoy ay kilala sa pagiging flexible, abay kayang-kaya nating aralin ang kahit ano pa mang rules sa pagbigkas ng iba't ibang lengguwahe, especially English. So ngayong alam nyo na ang ating first rule, kayo naman po ang magbasa nito. Tandaan at i-apply po ninyo ang unang rule na top of the staircase or TST. Basa po. Nabanggit ba ninyo ng maayos ang T sound? Mahusay. Teacher, paano naman kung past tense? Paano ba namin babasahin ito? Packed, hoped, watched, washed, raised. Ba? Ang hirap kasi. Okay, nabanggit natin kanina ang pagbigkas ng clear T sound. Ang rule naman sa past tense ay D will sound like T pagkatapos ng unvoiced consonant sound. Tandaan, after an unvoiced consonant sound. So, ang mga unvoiced consonant sounds natin ay F, K, P, S, Ch, Sh, Th, but not T. Mapapansin ninyo, kapag binigkas ninyo ang mga consonants na iyan, walang vibrations na nanggagaling sa vocal cord ninyo. Kaya sila tinawag na unvoiced consonant sounds. Ulitin natin. F, K, P, S, Ch, Sh, Th. Ayan. So according to our rule, instead of saying packed with a hard T sound, gagawin natin itong packed, packed, clear T sound, packed. Pansinin ninyo, ang root word ay pack, nagtatapos ito sa unvoiced consonant sound na K plus ed to make it past tense, so we say packed, packed. Hoped, root word is hope,
nagtatapos sa unvoiced consonant sound na p plus D to make it past tense. So hoped, hoped. Watched, washed, raced, puffed, pushed, flashed, passed, and punched. Ayan, di ba? Naging mas simple. Sige nga, kayo naman ang magbasa nito. Tandaan, sa past tense, D is T after an unvoiced consonant sound. Your turn. O, diba? So, iyan ang ating rule for past tense. Okay, para talagang ma-practice natin ang rule na ito, gamitin na natin ito sa sentences. I'll read the first sentence and you read the second and third, okay? 2 tiny tigers take 2 taxis to town. Kayo naman. Very good. Number 3. Aba, mahusay! So, ayan po ang ating rule number 1. Let's have rule number 2. Middle of the staircase or T is D. Kanina pinag-usapan natin ang top of the staircase or T is T. Ngayon naman ay middle of the staircase or T is D. Ang second rule natin states that if the T is in the middle of the word, kung ang T daw ay nasa gitna ng isang word or pinagigitnaan ng vowel sounds na A, E, I, O, U, intonation changes the sound to a soft D. Let's have the first word, water. Makikita ninyo ang T ay nasa gitna at pinagigitnaan din ito ng dalawang vowel sounds na A at E. The rule says if this happens, gagawin nating soft D ang T. So instead of saying water, we say water. Water. It's like water but make D softer. So water. Water. Then Twitter. Ang T ay nasa gitna rin at pinagigitnaan ito ng dalawang vowel sounds na E and E. So Twitter. Twitter. Daughter. Ang vowel sound natin dito ay O, Do, nasa gitna ang T, then vowel sound E, so daughter, daughter. Boughta. Bought is the past tense of buy, so boughta. I bought a pair of shoes yesterday. Caughta. Caughta. Caught is the past tense of catch. Makikita ninyo nasa gitna pa rin ang T or T kahit na 2 words yan. Caughta. By applying the rule, you say, caughta. Hooray! I just caught a big fish. Then, lot of. I got a lot of things to do. Yan, lot of. Then, gotta. I gotta go. Computer. Later. And, university. Pasok din sa rule number 2 ang mga words na ito. Ang sabi dito, T is D when the T is in between a vowel sound and L or R. Bottle, for example. Ang vowel sound natin ay ba, A, tapos nasa gitna ang T, tapos sinundan ng L. So ito yung sinasabi na a vowel and L. Ayan. So dapat daw ang bigkas natin dyan sa T na nasa gitna ay soft D. Instead of saying bottle, you say bottle. Bottle. 40. Ayan, ang vowel sound ay O, Fo, and R. Tapos nasa gitna ang T, followed by the vowel sound E, 40. 40, 30, 30, little, turtle, cattle, saddle, title, and tittle. Quick note po, ang title at tittle ay magkaiba. Ang title ay pamagat or a title of a book. Ganon. Ang title naman ay yung tuldok na nakikita ninyo sa taas ng I at J. Yan po ang title. Sana ay huwag malito sa tamang gamit ng title at tittle. Okay po? Now it's your turn to read these words. Again, do not forget our rule number 2. Middle of the staircase or T is D. All you have to do is to make the T a soft D sound. Go! Very good. Now let's have the sentence practice. I'll read the first sentence for you. What is it? What is it? Ayan, ganyan daw ang basa niyan. Nasa middle of the words pa rin kasi yung T.
So, what is it? What is it? Now, please read number 2. Did you get that right? What are you doing? Ayan. What are you doing? Number 3. Saan kaya dyan ang gagamitan ng rule number 2? Yan, very good. Now, please read number 4 without the guide. You can do it.